Sabi mo, bulag ka na. Anong universidad ang papasukan mo? Hindi ba't sayang lang ang pera ko? Isang lugi ka lang. Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng mapapangasawa. Tama. Ako at ang tingin mo ang nagpalaki sa'yo. Gaano kahirap iyon? Sinabi mo na para lang sa pagliligtas ng isang matanda. Binato mo hanggang mawalan ng paningin. Ngunit noon ay malaking peligro ang sitwasyon. Kung hindi kita iligtas, walang buhay siya. Mag-ingat. Babae. Babae. Saan ito? Nasa ospital ka ngayon. Panandalian kang nawalan ng paningin. May mukha ka pang magsalita. Sino ang may pakialam kung nagligtas ka ng iba? Sayang ang iyong mga mata. Iya. Ang doktor ay nagsabi na maaari mawala ang aking mata. Ngunit pinayagan akong umalis ng ospital bago pa siguro. Hindi makakahanap ng wala ang lola dito. Anong gamot ang ibibigay? Saan naman nakuha ang perang kailangan para gamutin ang aking mata? Paano pa kaya kung mayroon nga tayong pera? Kailangan pa rin iwanan para sa kapatid kong lalaki, para sa kasal. Sige na. Huwag nang makipag-usap sa kanya. Magsimula ka na. Nakakadiri ka. Agad na linisin ang damit ng kapatid mo. Nakakainis talaga. Ate, kailangan mong linisin ang mga medyas. Paano naman hindi ito mahahanap? Yung batang babae, niligtas ko siya tapos nabangga ako ng sasakyan. Dinala siya sa ospital. Mabilis, tingnan mo, Lola, may tao na akong pinapahanap. Pero sinabi ng ospital, na noong araw na iyon, kinuha siya, ng kanyang pamilya mula sa ospital. Ano bang klase ang pamilya niya? Ganito na lang. Baka nag-aalala silang hindi nila kayang gamutin siya. Wala man lang silang iniwang contact number. Gusto ko sanang hanapin siya, pero hindi ko siya mahanap. Lola, huwag kang mag-alala. Tatagpuan kita talaga. Ipapagbigay kita ng tamang gantimpala. Si Nozao, kung wala siya'y bata. Walang buhay ang lola. At tila may tubig ang bata. Makulay ang balat, malaking mata. Parang isang puting bulaklak. Naririnig mo agad na magandang loob. Bata. At noon nagustuhan kong i-retain siya. Tama na para akong ipakilala sa iyo. Ikaw ay 29 na. Ang posisyon ng asawang isang pangulo ng kumpanya ay patuloy na walang nakalukob. Lola, hindi ako anumang babae. Ay pinapanood ko. Susunod na aking suriin ang bagay na ito ng maliwanag. Maghintay ka lang ng matyaga. Si Nazaki, magmadali kang makahanap sa kanya. Nag-aalala ako na masasaktan ng batang babae. Alam ko na. Ano po ninyo sinabi, Ginoong Jin? Kung alam na niya na siya ay nangangalaga, sa isang matatanda na halos may halos libong milyong halaga, isang miyembro ng pamilya ni Ginoong Jin, baka tumakbo siya ng diretso. Depende kung gusto niya bang iligtas ang lola ko, o gusto niyang saktan siya. Ginoong Jin, ang ibig mong sabihin, ito ay inayos ng may masamang intensyon. Sa kabuuan, hindi mo dapat ipagsawalang bahala ang bagay na ito. Dapat mong alamin agad ang pinagmulan ng sasakyang iyon, at ang kinaroroonan ng babaeng iyon. Ito ay si Ginoong Jin. Ginoong Shen, ang taong ito ay bulag na sa pagkatalo. Hindi mo naman balak, iwan mo na lang siyang nakatambay sa bahay. Sana nga. Nagtanong na ako. Yung matandang binata sa katabing baryo, handa nang gumastos ng 100,000 para makahanap ng asawa. Sakto lang, may papakasal na ito. Walang kwentang ito, 10,000 piso lang. Hindi ba ito'y mahal para sa isang matandang binata? Isang bulag siya. Makapagbigay ng 10,000 pisong do, ayos na iyon. Kapag pinag-uusapan ko ito, naiirita ako. Pinalaki natin ang saling pusa na ito, sa loob ng maraming taon. Hindi ba't para lang ito sa pagkuha ng kaunting pera para sa kasal? Ngayon, nagkaroon pa ng problema sa mata. Nakapag-usap na ako sa matandang binata. Kapag sumikat ang araw bukas, papabutin ko siya para kunin ang tao. Pagdating ng oras, 100,000 yuan. Hindi ba't makukuha na natin ito? SSSHHH. Bawasan ang tunog. Huwag hayaang marinig ng bumasag sa kita. Kaya ba? Ang buhay ko ay nagkakahalaga lamang ng 100,000 piso. Hindi, kailangan kong tumakas.
Sa wakas, nakatakas na ako. Ginoong Shen Qiao, binabati kita sa pagpasok mo sa ating universidad. Magbibigay kami sa iyo ng buong scholarship. Salamat. Tanggap na liham. Shen Qiao, talagang matatag ka na ha. Nagtatangkang mag-aral sa kolehiyo nang hindi kami alam, HM. Ngayon bulag ka na. Ano pa kayang gawin ko? Narito na nga lang akong pumili ng buhay. Bakit kaya patuloy na lang akong ginagawang ganto? Direta kang ilisan ang malaking ilaw. Ganito na kaya ang hate ang gana. Bakit ka lang naglalakad doon? Pasensya, hindi ko makita ang mga mata. Hindi ko naman sinasadya na siyahan ang daanan. Aalis na ako ngayon. Shen Qiao. Nandito ako para hanapin ka. Sino ka ba? Tama ang sinabi ng lola. Maputi ang balat, malaki ang mga mata. Parang maliit na kuneho. Ikaw ba ay ipinadala ng tito? Ngayon ay isang lipunan ng batas. Hindi na kayo pwedeng mang-agaw ng tao. Anong pang-aagaw? Hindi ko kilala ang tito mo at sino ka naman? Ilang araw na ang nakalipas, nasa daan ka, nagligtas ng isang lola. Ako ang kanyang apo. Ngayon, nandito ako para pasalamatan ka para sa kanya. Talaga. Kumusta na ang lola ngayon? Wala namang masama sa lola, nabigla lang siya. Pero ikaw, hindi pa rin maganda ang mata mo. Bakit ka umalis na sa ospital? Ako. Dahil wala kasing milyong pera ang aking pamilya upang gamutin ang aking mata. Bakit ka kaya lumabas ng gabi-gabi? Saan ka ba pupunta? Wala akong makuhang puntahan. Sumama ka sa akin. Dalhin kita sa ospital upang gamutin ang iyong mata. Tingnan mo na lang yan bilang bayad sa pagliligtas mo sa lola mo. Hindi. Huwag na lang. Hindi na. Ako. Sabi ng doktor, kailangan ng maraming pera para sa paggamot sa mata ko. Basta okay lang si lola. Walang dahilan para mag-alala sa pera. Ngunit, ibig mo bang magpalaboy sa kalye? Gusto mo bang maging bulag habang buhay? Hindi kita ang aking tunay na sarili. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Shen Qiao. Ako ang sumumpa sa iyo, at sasaktan ko talaga ang iyong mata. Ito ang unang pagkakataon na may taong nagpapasya na ganyan. Magandang. Sige, susunod ako sa iyo. Tito, ano ang dapat kong tawag sa'yo? Anong tawag mo sa akin? Mukha ba akong matanda? Pasensya na, hindi ko yung ibig sabihin. Sinasabi ko lang na parang ang tiwala ko sa'yo. Sige na. Tawagin mo na lang akong anuman. Ang apelyido ko ay Chin. Sige. Chin. Tiyo. Walang anuman, huwag kang matakot. Sinuri na siya ni Ginoong Chin. Dahil ito sa aksidente sa sasakyan, may pinsala sa retina, kaya pansamantalang nawalan ng paningin. Ngunit hindi maibabalik, mataas pa rin ang porsyento ng tagumpay ng operasyon. Sige, ayusin na ang operasyon agad. At tungkol sa batang ito, hindi namin alam kung ano ang nangyari. Natagpuan namin na siya ay may malubhang malnutrition, HMM. Kaya pala mukhang napakahina niya. Bantayan mo siya ng mabuti habang nasa ospital. Huwag hayaang may makagambala. Sa pagkakataong ito, anuman ang paraan. Dapat ay maayos na ang kanyang mga mata. Oo, Ginoong Chin. Sinuri na ni Ginoong Chin. Si Shen Qiao ay isang ulila, na inampon ng kanyang tiyuhin. Mukhang hindi komplikado ang kanyang mga ugnayan sa lipunan. Naiintindihan. Magpatuloy sa pagmamasid. Oo. Natapos na ang pagsusuri ngayon. Magpahinga ka ng mabuti dito. Salamat, Ate Nurse. Maliit na kapatid, siguradong gagaling ang iyong mga mata. Ginang, Joe, inutusan na si Ginoong Chin. Walang sino man ang pinapayagang makialam. Ginang, Joe, ako ang kasintahan ni Chinzong. Bakit hindi ako makakapunta? Narinig ko si Kuya Shie. May kasama siyang babae. Nasaan siya? Ginoong ito, kakagaling lang ng mga pasyente sa loob. Hindi ka pwede.
Nandito siya, tama, ilagay mo muna ako. Gustong makita ko kung sino ang aswang, na sana'y nagpaparamdam sa aking kasintahan. Ang galing na galing. Ang Ginoong Chin, naroroon ka ba para ipasada kita? Punta tayo sa ospital, pumunta ka at tingnan siya, sige. Miss Jo, umalis ka. Hey, Miss Jo. Ikaw itong asong babae, nililigawan mo ang aking kasintahan, hindi ba? Sino ka? Narito ka pa bang tanungin kung sino ako? Tigilin mo, huwag mo siyang harangan. Okay ka lang. Sino siya? Bakit ka nanggangalang para sa kanya? Siya ang taong natulungan niya ang lola ko. Ano? Anong nangyari sa'yo? Wala. Walang anuman. Nakakita ba siya? Yung bumangga sa lola, nasaktan ang mata niya, nawalan siya ng paningin pansamantala, pero pinapahanap ko na sa sekretarya, maaaring malaman ang resulta. Senyor Chin, may updates na po. Nakahanap na ba kayo ng driver na nag-cause ng insidente? Nakahanap na ba kayo ng driver na nag-cause ng insidente? Hindi pa. Ang CCTV sa crossing na iyon ay hindi gumagana. Wala ring tao na dumadaan noon. Ang nag-iisang saksi, si Ginang. Siya na lang ang natira, naiintindihan ko na. Bakit bigla kang napadto? Pumunta lang ako para tingnan ka. Ngunit narinig ko na. Daladala mo ang isang estrangherang babae, lumayo ka sa kanya. Datan ako ang iyong kasintahan. Bakit mo ako gugulon? May kasunduan tayo ng magulang namin. Sana'y ipinangaswa kita sa susunod na araw. Sobra na. Hindi ko na gusto marinig ito. Magbalik ka muna. Ngunit, ano sabi niya? Ipagpatuloy mo na lang. Nakuha na ba natin lahat? Wala namang nangyari. Ang matanda pala hindi kasama sa problema. Di alam kung saan. Naglabas ng isang batang babae na kayang-kaya niyang iligtas siya. Paano natin yan solusyonin? Hahayaan ko siyang maghintay. Hindi ko siya bibigyan ng kapayapaan. Ginoong Chin, aalis na kami. Pasensya na, Uncle. Nadagdagan ko ba ang iyong abala? Parang nagkamali ng pagkaintindi ang iyong fiancé. Tungkol sa nangyari kanina, huwag mo na lang itong isipin. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon, ay alagaan ang iyong mga mata. Tulungan mo akong hanapin ang salarin. Sige, sisikapin kong gumaling agad. Pero, Tito, sa tingin ko, kailangan mo talagang ipaliwanag ng maayos sa iyong kasintahan. Ang mga babae ay nasasaktan dahil sa mga hindi pagkakaintindihan. Sige na. Walang kailangan ipag-alala tungkol sa akin. Pasensya na, ako ang may pagkakamali. Ipagutos na, bakit ka sobrang nag-aalala kay Ginang? Shen, mukhang medyo inosente naman siya sa akin. Inosente? Sino ang makakapagsabi kung tunay na inosente siya? O baka naman nagpapanggap lang siya? Hanggang hindi pa nalalutas ang mga bagay tungkol sa lola, hindi tayo dapat magpakampante, tama? Sige, panoorin natin Yaya. Ano? Anong sinabi mo kay Jojo ni Joey? Bakit niya ako pinagmumulan? Sinabi niyang akin siyang inaasikaso. At sinabi niyang si Shenjo ay aswang na sumusulpot sa akin. Ewan. Anong asawa siya? Oo, noong una, ang iyong lolo ay nakipagkasunduan sa pamilyang Joe. Pero iyon ay sa tunay na anak ng Joe na siyang ikinasal. Siya ay isang ampon lamang. Ang tunay na anak ng Joe ay nawala ng maraming taon na. Wala rin akong nahanap, kaya siya ay nagiging palalo at mapagmataas. Lola, kalmado ka lang. Hindi pwede, siye. Hindi ka pwedeng magpakasal sa ganitong klase ng babae. Sa tingin ko, mas bagay ka kay Kiao Kiao. Sinasabi mo si Shen Kiao. Sinasabi mo si Shen Kiao. Oo nga, mabait si Kiao Kiao. Cute at maganda ang kanyang mukha. Gusto ko siya. 29 ka na. Wala ka pang katiyakan. Bakit hindi mo siya pakasalan? Maaari na rin ito. Maaari na nating suklian siya, Lola. Hindi mo pwedeng gamitin ang malaking bagay na iyon sa akin bukas, upang ipagalis sa kanya. Nakakalat ba yan? Hindi ko magagawa na bumalik si Joey para ikaw ay mag-asawa. Hindi ko na matitiis ang ospital. Hindi ko na matitiis gamutin ang sakit ko, Lola. Takdahan natin yan. Sa loob ng 3 araw, ikaw at si Jojo ay kailangan mag-sign ng dokumento. Kung hindi,
Huwag kang mag-asa na makita ako. Ginoong Chin, talaga bang ikaw ay magpakasal kay Ginhawa? Kung susundin mo ito, makatutulong ito kay Lola na makapagpahinga ng maayos. Hindi naman ito imposible, pero paano kung ayaw ni Ginang Shen? Marami akong paraan para mapapayag siya. Mr. Jin, sa wakas ay nandito ka na. Kakatok sana ako sa iyo. Anong nangyari? Hindi makita si Ginang Shen. Anong sinasabi mo? Hindi niyo ba narinig na pinapalayas na kayo? Sino ka ba? Umalis ka. Huwag kang matakot. Andito ako, tatay. May nasaktan ka ba? Wala. Ano kang ginagawa dito, tito? Dinala kita sa ospital. MS, Shen, saan ka pumunta? Nag-alala talaga kami. Pasensya na po, doktor. Mag-exit ka muna. Bakit ka nag-isa lang umuwi? Alam mo ba kung gaano ito kamapanganib? Kung hindi ako dumating kanina, hindi ko kayang isipin ang mangyayari. Pasensya na, tito. Hindi ko sinasadyang ipaalala sa inyo ang mga ito. Ayaw ko na sanang maging pabigat sa inyo. Sabi ng doktor, masyadong mahal ang pagpapagamot sa mata ko. Ikaw ay napakagandang tao sa akin na. Hindi ko na kailangang magdala ng utang pa. Basta't ipagsumbong mo sa akin ang isang hiling. Maaari mong isabuto na hindi ka na utang ko. Mag-asawa tayo. Ano? Napakahalaga ng iyong lola sa iyo. Gusto niyang maging anak na babae mo. Basta't pumayag kang magpakasal sa akin. Gagastos ako para sa operasyon ng aking asawa. Karapatan ko yan. Hindi mo ako utang na loob. Kailangan mo akong pakasalan. Ito ay parang isang kasunduan. Basta't magkasertipiko tayo. Sapat na yung mapasaya ang lola. Pero ano? Shen Qiao. Hindi mo ba naiisip na may ibang pagpipilian ka? Hindi mo ba kayang maging isang bulag sa buong buhay mo? Na lahat ay titingin sa iyo ng may paghamak? Pagsasamantalahan ka ba? Syempre hindi. Ako. Ayaw kong sumuko. Isang beses lang ang pagkakataon. Gusto mo bang pakasalan ako? Oo. Pakasalan kita. Ayos lang, may oras ako mamaya. Pumunta na tayo para kunin ang certificate. Anong sinabi mo? Katatapos lang. Gusto ko sanang makipag-usap sa kanya. Mga dapat isaalang-alang bago ang operasyon. Ngunit, aksidenteng nasabi ko ang halaga ng operasyon. Sa tingin ko natatakot siya sa mataas na bayarin sa operasyon. Kaya, agad siyang nagpadala ng tao para hanapin. Hindi siya makakita. Dapat ay hindi siya makakalayo. Oo. Pasensya na. Hindi ka ba tumitingin habang naglalakad? Pasensya. Hindi ako makakita. Pasensya na. Talaga kang hindi makakita ba? Sobra kang mapanganib. Saan ka pupunta? Ipakilala mo ako. Dadalhin kita. Pakiunlakan mo. Sige na, huwag kang mag-alala sa akin. Tama na, pakawalan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Tara na, tara na. Pakawalan niyo ako. Sige, 123, tingin sa camera. Huwag kang mag-alala. Ngumiti ka. Mas maganda ka kapag ngumiti ka. Halika na, kayong dalawa. Tumingin dito, tumingin dito. Oo, oo, oo. Ang ganda talaga. Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Tito. Sandali. Anong nangyari? Gusto kong makita ang ating marriage certificate. Maaari mo itong makita. Ngunit ngayon, hindi ko ito makita. Gusto ko lang maramdaman ito. Ang kahanga-hanga. Ganito ako nagpakasal sa iba. Sabi mo, bumalik ka at magpakasal. Anong ibig mong sabihin? May itinatago ka bang bagay sa akin? Hindi naman. Sila ng tito ko ang nagkaisa. Gusto nila akong ipakasal sa matandang lalaki ng kalihim. Kaya tumakas ako. Kaya noon araw na iyon, nakilala mo ako. Kaya ka natatakot. Bakit hindi mo sinabi ito kanina? Pasensya na, tito. Ilagay mo na ang telepono. Hindi na ako babalik. Hindi ka na kailangang matakot habang nandito ako. Ikaw ay si Shen Qiao. Sino ka para ipagbigay kay Shen Qiao ang telepono? Hindi na kailangan. Ako na ang tatanggap nito ng telepono. Para lang akong ipakilala sa iyo, si Shen Qiao ay hindi babalik upang magpakasal. Dahil siya na nga'y nag-sign ng dokumento sa akin. Ano ang sinabi mo?
Paborlisin mo. Si Shen Qiao ay isang bulag. Sino pa ba ang gustong magbigay sa kanya? Ikaw ay isang patay na dayaan. Hindi siya dayaan ng tito. Maganda ang kwento nito. Malungkot na hindi ko ito makakita. Hindi ko pa alam, paano ang anyo ng tito. Kung pangit ako, anong gagawin ko? Gaano ka pangit? Maliit na mata, pangit na ilong, at malaking mukha. Walang problema. Kahit anong itsura ng matanda, hindi kita aalisan. Hintayin mong gumaling ang iyong mga mata, tignan mo na lang. Pasensya na, Ginoo, maaari mo ba akong tulungan, na tingnan kung sino ang tumawag sa akin? Ikaw, sasagutin mo ba? Sandali, huwag, Shen Qiao, ikaw na bata, lumalakas ang loob mo, ha? Nang ahas kang hindi umuwi magdamag, magsiuwi ka na at magpakasal. Anong ibig ninyong sabihin? Wala, umalis na siya kasama ng ibang tao, kayo pa talagang humingi ng dot sa akin. Ay, lawang, hamupa ka muna. Huwag kang magalit, huwag makipag-away, huwag kang magalit, yung taong tumawag kanina, nagsabi na tatawag ng pulis para manghuli tayo. Hindi naman totoo yun, di ba? Tingnan natin kung may lakas siya ng loob na magsumbong. Walang gumagalaw, nakakuha kami ng ulat, kayo ay nakaharap sa kasong trafficking ng tao, sumama kayo sa amin. Ginoong Chin, natanggap ang iyong ulat, nadala na ang tao, ang hirap nyo. Hindi ka na dapat matakot, hindi na sila manggahas na hanapin ka. Salamat, Tito. Yung cellphone ko. Sobrang luma na, pagdating ng panahon, bibigyan kita ng bago. Hindi na kailangan, Tito. Okay na ako sa luma. Shen Qiao, ngayon, ikaw ang asawa ko. Hindi mo kailangang ipagkait ang sarili mo. Kung hindi, anong maiisip ng iba tungkol sa akin? Makinig ka sa tito. Mabait. Sumakay ka na. Hindi sinungaling ang tito. Ang tito ang pinakamabait sa akin. Tito. Mula pagkabata hanggang ngayon, araw-araw akong natatakot. Kung mayroon kayong hindi maganda, laging ako ang pinagmumulan ng galit ninyo. Si Yao Zhu ay nakakain ng maayos at may suot. Samantalang ako ay kailangang mangolekta ng mga damit na itinapon ng iba. Ngayon ay gamit nyo lamang ang 10,000 piso. Sinaktan ako ng 8 di ko kilala na matanda bilang asawa. Bakit kayo nagmamakaawa sa akin bumalik? Hindi na ako babalik sa bahay na ito. Narinig ninyo ang sinabi ni Shen Qiao. Anong sinabi mo? Sasabihin ko sa iyo, sino ka ba? Nagsasalita ba sila ng tungkol sa aming bahay? Hindi ko na kaya i-control ang sitwasyon. Ngunit may ibang tao na kaya. Sasampa ako ngayong mismo sa pulisya. Sinisisi ninyo ang pagbebenta. Titingnan natin kung paano kayo maaaring magpakalat. Pasensya na. Ay. Hoy. Tigil. Anong nangyari, nanay? Yun. Nanay, anong nangyari? Parang nakakita ako ng imo kapatid. Baka nagkamali ka ng tingin. Nawala na ang kapatid na babae sa loob ng maraming taon. Paano siya biglang makikita? Oo nga, mama. Hindi mangyayari yon. Hindi ako nagkakamali. Ayang. Talagang nakita ko ang kapatid mong babae. Okay. Joey, bakit ka nakatulala? Lumapit ka at tulungan si mama. Ginoong Chin, maganda ang kondisyon ni MS. Shen ngayon, maaari nang ihanda ang operasyon. Oo, alam ko na. Tito. Anong nangyari? Medyo kinakabahan ako. Walang dapat ikabahala. Nandito lang ako sa labas, maghihintay sa'yo. Tito. Gusto kong ikaw ang maging unang tao na makikita ko pagkatapos ng operasyon. Oo. Sige ako. Senyor Chin, naghihina ka ba? Anong maghihinat ako? Siya ang gumagawa ng operasyon, hindi ako. Pero Senyor Chin,
Naglakad ka na binalik-talimig ng 36 na minuto na. Ginoong Jean, tiyakin mo na. Sinabi ng doktor, malaki ang probability na matagpuan siya sa operasyon. Mabilis, tingnan mo, lumabas na siya. Ginoong Jean, ang operasyon ay naging matagumpay. Talaga, HMM. Tito, nakikita na ng mga mata ko. Babae, nakabalik ka na. Tutulungan kita papasok. Don't wait. Ano bang mga lihim mo? Ate, anong sinasabi mo? Huwag kang magpanggap sa harap ko. Alam kong ginagamit mo ang pagkakababae ng pamilya Rowe para gumawa ng kung ano-ano sa labas. Mabuti pang huwag mo akong bigyan ng dahilan. Kung hindi, hindi kita patatawarin. At saka, huwag mo akong tawaging kuya. Isa lang ang tunay kong kapatid na babae, hindi ikaw. Tito, nakakakita na ako. Ay, Sean Sini. Pero hindi pa natin matatanggal ang baloton. Ano ba, hanggang kailan pa kaya? Ito ay depende sa iyong pag-recover. Pero gustong makita ko na ang dating ginoong lalaki. Sumunod ka, sundin mo ang sinasabi ng doktor. Kapag tinanggal mo na ang benda, ang unang makikita mo, ay ako. Sige, magsasabi ako ng totoo. Tito, saan tayo pupunta ngayon? Uuwi kita. Mag-ingat ka sa iyong mga paa, nandito na tayo. Tito, malaki ba ang bahay niyo? Bakit parang ang tagal kong naglakad, pero wala akong nadaanan na hadlang? Hindi naman malaki, kailangan lang ng karaniwang apartment. Ay naku, ito ang pinsan ko. Ganda talaga, parang bulaklak na maliit na sampagita. May iba pang tao sa bahay ninyo. Masaya ako sa trabaho kaya medyo busy ako. Ito ang kanyang inihalal na babae ng oras na naglilingkod kayo na si Aling Wang. Oh, magandang idea. Kamusta? Ako si Shen Kiao. Ay, kamusta? Kamusta? Tama. Hindi ko pa naipakilala sa iyo, ang tungkol sa aking pamilya. Sumunod ka sa akin. Shen Kiao, masyadong simple ang mga miyembro ng aking pamilya. Sana lang si nanay ko at ako. Pagkatapos niyang umalis ng ospital, babalik siya dito. Oo, ate. Sa asal ko. Pangkaraniwan lang po ang pamilya ko. Hindi kami mainit na mayaman. Hindi mo naman ako huhusgahan, di ba? Mayaman ka na sa Beijing. Tapos, ordinaryong pamilya pa. Siyempre hindi. Tito, sasabihin ko ito, sana hindi ka matawa sa akin. Simula pagkabata, wala akong sariling kwarto. Maaari lang akong tumira sa kusina. Ngayon ay maaari akong tumira dito. Napakalaking biyaya na yan para sa akin. Tama na. Ito ang bagong cellphone ko para sa iyo. Nakuha na kita SIM card. Kailangan mo lang gawin yan. Ililimot mo lang. Maaari mo akong tawagan. Pero madalas akong abala. Subukan mong huwag masyadong tumawag. Salamat, Tito. Susubukan kong huwag ka maabala. Ate Wang, may sasabihin ako sa iyo. Ginoo, bak ba ang lalaking kumukurot kay sa asawa? Nilagdaan ko siya sa pagkasal niya dahil sa hinihingi ng lola. Ayaw kong ipakita ang maraming bagay sa harap niya. Baka, gumawa siya ng masama laban sa pamilya ni Tong. Sige na. Nakikita kong walang mali siya ang asawa. Hindi pa rin siya mukhang masasamang babae. Sana hindi siya nagpapakita. Ha, kamusta? Anong sinabi mo? Tito. 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 Narito ang impormasyon ng paaralan. Maaari mo bang tulungan akong mag-sign? Tito. Tito. Bakit ka biglang pumasok? Narito lang ako para kunin ang iyong piraso. Kawawa kang hindi paano. Nais mong gawing liability yan. Hindi ako. Huwag kang mag-alala.
Titingnan ko kung may sprain. Masakit ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba't kailangan kitang pirmahan? Kung hindi ka magsasalita, aalis na ako. Huwag kang aalis. Anong sinabi mo? Anong nangyari, Tito? Susunod na ako sa pag-expel. Huwag kang mag-alala, mag-sit down tayo at malinawin natin ang usapang ito. Sa harap, ang tawag ay mula kay akong kaibigan. Nagkaroon ako ng pansamantalang pagkakalito ng paningin, kaya't nag-file kami ng suspension. Sabi nila sa akin, diretso raw sa paaralan ang tiyuhin, para ipagpatuloy ang pag-alis ko. Ano? Paano nila magagawa to? Tito, anong gagawin ko? Nahihirapan na ako. Nagpasok ako sa kolehiyo. Hindi ko maintindihan ang pag-terminate ng aking enrollment. Huwag kang takot. Magpasya ka ngayong konti ng paaralan. Kailangan natin ng dokumentong nagpapatunay na bumabalik ka. Sige lang akong mag-sign ng dokumento para sa'yo. Ngunit kailangan namin ng tanging mga direktang kamag-anak lang ang pwede. Maliit na hanggal. Kasal na tayo. Ngayon, ako na ang iyong asawa. Siyempre, pwede na akong pumirma para sa'yo. Oh, naiintindihan ko na. Kaya't makikipag-ugnayan na ako sa paaralan. Oo. Huwag nang ganito sa susunod. Delikado ito. Sige, Tito. Ang universidad na pinapasukan niya, hindi ba't ito ang itinayo ng pamilya Chief? Tito. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Anong nangyari? Nais ko. Bumalik sa paaralan. Bumalik sa paaralan. Hindi mo ba makikita ang iyong mga mata? Maaari akong umupo at pakinggan ang klase. Maaari kong i-record ang leong ipinagbigay ng guro. Pagkatapos, kapag gumaling na ang aking mga mata, maaari kong isulat ang aking mga tala. Gusto mo talagang pumasok sa paaralan. Nahihirapan akong makapasok sa kolehiyo. Gusto kong pahalagahan ang pagkakataong ito. At saka, ayokong maging walang silbi sa tabi ng matandang lalaki. Ayokong maging walang kwenta. Shen Kiao, ikakasal ako sa'yo. Para lang sanang mapalad ang lola, sa atin, walang tunay na pakikipag-asawa. Kuya. Sige na, magpahinga kang maaga. Bukas, ipapadala kita, sa paaralan. Guro, talaga bang hindi na kailangan? Papasahan mo ang Ginoong Ginang sa paaralan. Hindi na kailangan. Sapat na naipagbigay ng driver. Ako'y punong guro. Mas mahirap para sa akin. At lalo na, hindi ko rin gustong malaman ng marami ang relasyon namin niya. Ngayon pumasok ako sa paaralan. Kailangan mag-ingat. Oo, kuya. Bakit kaya ganito awkward? Baka dahil sa nangyari kahapon, nagalit ka na. Sige. Kaya't pupunta na ako sa trabaho. Colin, Tito. Dahan-dahan lang. Halika. Umupo ka muna. Mamaya kita sanang magulangan. Giorgio. Bakit di ka agad sinasabi sa akin? Naging ganito pala ang sitwasyon mo. Dapat agad akong dumalo para sa'yo. Magaan na ulan. Wala na ako problema ngayon. Tito. Naghanap siya ng doktor para tulungan akong magpa-opera. Bibilis din ang aking paggaling. Kyle. Baka siya yung apo ng lola na sinagip mo noong nakaraan. Sobrang tulong niya sa'yo. Xiao Yu. Sa totoo lang, may bagay akong hindi mo sinasabi. Nagsalubong kami ng ate ko. Nang magkasal. Siya ang kasalukuyang asawa ko. Ano? Ikaw ay naging asawa. Ikaw. Baka mapagkamalan ka. Hindi. Ang tiyuhin ay isang mabuting tao. Ako. Kahit na medyo hindi siya masayahin. Pero nararamdaman ko na siya ay isang napakahusay na tao. Ano ang itsura niya? Gwapo ba? Tinatawag mo na nga siyang tiyuhin. Hindi naman siya masyadong matanda, di ba? Colin, Tito. Ginang, naghihintay sa labas ang tsuper para sa iyo. Sige. Salamat, Ate Wang.
Ginang, sasama na kita. Hindi na, kaya ko na. Pero, talagang hindi na. Darating ang kaibigan ko para kunin ako. Uuna na ako. Colin. Bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Siguro hindi. Mas matanda siya sa akin ng kaunti, pero hindi siya mukhang matanda. Nako, hindi naman siguro siya pangit. Maliit ang mata, pabagsak ang ilong, at may malaking mukha siya. Siguro ay hindi rin naman siya masama sa anyo, pero kahit ano ang anyo ng lalaki, hindi ako magpapahalata sa kanya. Ay Jojo, nakikita ko kang sobrang seryoso. Alam mo ba ang pangalan niya? Sabi mo, tutulungan kitang maghanap. HMM, alam ko lang na ang apelyido niya ay Chin. Ngunit hindi niya sinabi sa akin ang pangalan niya. Apelyido Chin. Ang mga miyembro ng board ng paaralan natin ay may apelyidong Chin din. Sana hindi naman sobrang swerte ito. Miyembro ng board, HMM. Imposible. Ang tiyunin ay isang ordinaryong tao lamang. Oh, tama nga. Pumirma siya sa aking aplikasyon sa pagpasok. Tingnan mo. Ibigay mo sa akin. Anong magandang bagay yan? Hayaan mo rin akong makita. Sino ka ba? Ibalik mo sa akin ang bagay na yan. Kiyaw-kiyaw. Hindi mo pa siya nakikita. Siya ang anak ng pamilyang Joe. Narinig ko, may kapangyarihan ang pamilya nila. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede na siyang agawin ang mga bagay ko. Gina, Joe, pakibalik sa akin ang aplikasyon. Sige, ikaw na lang ang kumuha niyan. Bakit hindi ko makuha? Ito oh, ang cute ng bulag na ito. Nasa paaralan ba natin siya? Bakit hindi ko siya nakita dati? Nagkakalat na kayo ba? Si Jojo ay nagpahinga, dahil sa kanyang mga mata. Anong kaya ninyong gawin sa kanya ang ganito? Itinaalam mo na ba sa akin na sisilita ka? Hindi kami magkasundo, ginhawa. Mayroon ka bang ibang problema? Huwag mo akong ipaglaban. Ay, ikaw, cute na bata. Mukhang may malasakit ka naman. Ginoong Chin, magpahinga ka muna. May meeting pa tayo mamaya. Bumaba ka na muna. Sige. Hindi ko alam kung paano siya sa paaralan. Galit pa ba siya sa akin? Nakaayos na ang dial pad sa conference room ni Ginoong Chin. Darating na ako. Kiyaw-kiyaw, marami sila. Anong gagawin natin? Walang anuman, tahimik ko nang nakontak si Tito. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Si Ate Joe, itong maliit na bulag, ay nagtatanim ng tawag. Ikaw, kunin mo ang kanyang cellphone at ibigay mo sa akin. Gusto kong makita kung sino ang gusto mong tawagan. Asawa. Ikaw na maliit na cute, dahil kasal na tayo, bakit ka pa nakikipaglandian sa ibang lalaki? Ibalik mo sa akin ang telepono. Anong ginagawa mo? Nakatayo sa harap mo, ngunit ang kilalang anak na babae ni Ginoong Joe sa Jiangsheng. Ano bang nangyari sa iyong cellphone? Alam ba ninyo sino ang asawa ni Jojo? Bakit kayo kaya nang magalit sa kanya? Sige, sasabihin mo naman kung sino siya. Ang asawa ni Jojo ay may apelyidong Chin. Siya ang direktor ng paaralan natin. Kayo-san, Xiaoyu, anong sinasabi mo? Siguradong nag-iimbento lang ang babaeng yan. Tama nga, si Ginoong Chin. Napaka-misteryoso. Hindi pa siya nagpakita sa publiko. Wala ring balita na siya'y kasal. Mga mayayaman, tahimik lang. Kung hindi kayo naniniwala, hintayin niyo na lang siyang dumating. Ano ang gagawin kung totoo ang sinasabi niya? Hindi ko kayang makipag-away kay Ginoong Chin. Ate Joe, mas mabuti pang itigil na lang natin ito, bobo. Nagsisinungaling ka ng walang plano. Hindi niyo ba alam kung sino si Ginoong Chin? Ngunit kilala ko. Hindi siya pwedeng magpakasal sa cute na ito, dahil siya ay ang aking kasintahan. Ang taong hindi makakita pala ay nagsisinungaling. Nagamit niya ang kasintahan ni Aling Joe para maging balita. Wala na siyang gustong buhayin. Sige na. Huwag mo banggitin na, si Chin ang iyong asawang direktor. Patawarin mo siyang tumawag sa kanya, at ipagsabihan mong dumating. Tama na, may isang magandang palabas ako, ipakita ko sa kanya. Pasok ka. Ilagay mo siya sa akin. Anong ginagawa ninyo? Ilisan ninyo ako. Gustong ipakita ko sa kanyang asawa, isa sa kanya niya na simpleng paborito niya. Titingnan ko kung paano niya pakukuha ngayon. Ilisan ninyo ako. Ha, bakit hindi sumusunod ang telepono ng asawa mo?
narito ka na. Huwag mo siyang tukarin. Anong iba pa kung sinaktan ko? Sige lang, walang ibang masamang bata. Narito ang iyo kong asawa, pakinggan mo. Ilalabas ko na ang speaker. Hoy, Shen Qiao, tumawag ka sa akin. Tulong, tito. Ano ang gusto niyong gawin? Bitawan niyo ako, Zhou Hui. Nabaliw ka na ba? Darating na si Qiao Chow's asawa. Hindi ka pa ba titigil? Ang pamilya Zhou ay isa sa 4 na malaking pamilya sa Dangsheng. Sino ang may lakas ng loob na labanan ng anak na babae ng Zhou? Kung ganun, lumating na siya. Karapat-dapat lang siyang lumuhod at dalhin ang aking sapatos. Miss Zhou, ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ako Gina ganyan? Tigil na. Huwag mo siyang gawin. Sino siya? Bakit ka naman siya'y inaabangan? Siya ang taong nagligtas sa lola ko. Ano? Dahil hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa mo. Palaging laban sa akin. Kapag hindi dahil sa iyo na siya'y walang alam, paano niya ako pwedeng ihagis? Wala akong alam tungkol kay Xie. Sige na, wag mo bang Jin na hindi ka nagdenial? Ano? Paano ka nakilala ni Xie? Kung hindi mo sasabihin ang katotohanan, ngayon mismo. Sisirain ko ang iyong mukha. Talaga akong hindi kilala siya. Ilisan mo ako. Ilisan ninyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Subukan mo. Galawin siya. Bumalik na ang aswang kong asawa. Ginoong Qin, ipapadala ko sa inyo ang buod ng pagpupulong mamaya. Sige, umalis ka na. Oy, Shen Qiao, tatay, tulungan mo ako. Nasaan ka? Anong nangyari? Bakit parang pamilyar ang tunog na ito? Tito, nandoon ako sa paaralan. Tumahimik ka, ang ingay mo. Shen Qiao, talagang nakakainis ka na. Bakit tinatawag mo akong tito? Ito ba ang kasama mo ngayon? Matandang lalaki. Sino ka? Mas mabuti pang pakawalan mo si Shen Qiao. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Natatakot ako. Kung may kakayahan ka, halika. Hayaan mong makita kung sino ang hindi makakapagpatawad. Boss Qin, anong nangyari sa'yo? Ihanda na ang sasakyan. May nangyaring masama kay Shen Qiao. Ano? Pupunta ako ngayon din. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatunganga? Hindi mo pa natatanggal ang damit. Ituloy mo. Bakit ito? Ate Jo. Aling Jo, okay ka lang ba? Jojo, huwag kang matakot. Ito ako. Aling Jo, okay ka lang ba? Pakihitabol mo kay Aling Thousand Goon. Patay na talaga yan. Tito, finally ka na dumating. Shenjo. Ang lahat ng ito ay ginawa mo. Ako. Hindi ito posible. Paano ka naging makikita dito? Joe, talaga namang lumaon na ang iyong loob. Babala kita noong una, na magkalayo tayo ng mas marami. Sis Joe, bakit siya ganyan makipag-usap sa'yo? Hindi ba't si Chairman Chin ang iyong kasintahan? Bakit hindi mo ipatawag ang iyong kasintahan? Para tulungan tayo. Ginagamit mo lang ang aking pagkatao, para magpanggap sa labas. Ang iyong pagkatao, kaya ba? Ikaw ang, hindi. Hindi ito posible. Xie, ipaliwanag mo sa akin. Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Lumayas ka. Ikaw, at kayong pamilya Joe, lahat ay magbabayad ng presyo dahil sa iyong mga aksyon ngayon. Bakit hindi ka pa umalis? Huwag kang magpakita. Sandali lang. Hindi mo ito magagawa. Ihahatid si Qiao. Si Ginoo Qin ay dapat na kaibigan ng asawa. Asawa. Ikaw ba ay? Ako ay asawa ni Shen Qiao. Si Qiao ay. Dalhin mo rin siya sa ospital. Oo. Ate Jo, siya ba talaga ay si Director Qin? Hindi mo ba sinabi na siya ang iyong kasintahan? Bakit siya nandyan pa? Tanga. Lahat ng ito ay kasalanan ninyo. Tapos na ang lahat. Sinasabi mo bang nakakatakot ang tito? Xiaoyu, sinabi ko na sa iyo dati. Ang tito ay maaaring medyo pangit. Pero Xiaoyu, hindi natin dapat husgahan ng tao sa kanyang anyo. Hindi dahil sa pangit siya, ay dapat siyang katakutin. Sa tingin ko, ang kanyang pagkatao, ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kaibigan ni Shen Qiao, pwede ko bang makausap ang asawa ko ng kaunti? Sige. Iyo. Si Xiaoyu. Saan mo gustong dalhin si Xiaoyu? Huwag mag-alala. Kasama mo na ang kaibigan mo ng matagal. Pinapadala ko ang sekretarya para dalhin siya kumain.
kakaiba, parang narinig ko. Sinasabi mo sa iba na pangit ako. Tito, hindi ko yun ibig sabihin. Nagbibiro lang. Shen Kiao, tungkol sa nangyari ngayon. Ito ay aking pagkukulang. Hindi ko naalagaan ng mabuti ikaw. Pasensya na, tiyuhin, nagdulot ako sa iyo ng problema. Huwag kang basta-basta magsabi ng pasensya na. Ang mga tao sa paligid ko, ay hindi kailanman kailangang maging mahinahon. Pumasok ka na. Ginoong Chin, naayos na ang inyong misis. Siya ay labis na natakot, dahil sa kanyang kahinaan. Kaya nahilo, walang malubhang nangyari. Oo, naiintindihan. Ipagbigay alam, mula ngayon, ang Chin ay magwawakas ng lahat ng pakikipagtulungan at pamumuhunan sa Joe. Pero Ginoong Chin, ang ganitong gawin ay magdudulot ng direktang pagkabangkarote ng pamilya Joe. Ito ang dapat nilang bayaran. Oo, Ginoong Chin, gagawin ko na ito. Shen Kiao, anong gagawin ko sa'yo? Huwag. Huwag mo akong hawakan. Jojo, wala nang anuman, nandoon ka na sa ospital, ligtas ka na. Siyang, ako ito, huwag kang matakot, na iligtas tayo ng asawa mo. Kaya pala, talagang ang tiyuhin ang tumulong sa atin. Nasaan na siya ngayon? Siya. Mukhang nasa labas siya, tumatawag. Pero Kiao, talaga bang komportable ka sa asawa mo? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam kung gaano siya kakatakot ngayon. Joey, pumasok ka at humingi ng tawad. Pasensya na, Ginoong Chin. Hindi ko naalagaan ang kapatid ko. Nakapagbigay ako ng abala sa inyo at sa inyong asawa. Pasensya na. Siya ay Joey. Ang lakas ng loob mo na makialam at pumasok dito. Pasensya na, Ginoong Chin. Wala na akong magagawa. Ang Joe Group ay may daan-daang tao. Kung tunay na magkasira sila, magkakawalan silang trabaho. Ang problema, iyong sariling paglutas ng pamilyang Joe ang dapat. Chin, narito ang mga bagay na nangyari ngayon. Lahat ay dahil kay Joey. Kaya dito ko siya dinala para humingi ng paumanhin. Lumuhad ka, humingi ka ng tawad kay Ginang Chin. Ate, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong ganyanin. Tumahimik ka, huwag mo akong tawaging ate. Ginoong Chin. Hindi siya lumuhad. Luluho ako para sa kanya. Sandali. Tito. Tama na. Anong sinasabi mo? Ako. Anggat ako, gusto kong magpahinga. Huwag ninyong akayin dito kami. Joey, dapat ikaw ay masaya sa asawa ko. Mas mahina ang puso, ang mga bagay ngayon. Sige lang ako. Ngunit, pakiusap, pakisuyong disiplinahin mong mabuti ang kapatid mong babae sa susunod. Kapag may nangyaring ganito ulit, hindi na ako magdadalawang isip. Oo, Ginoong Chin, naiintindihan ko na. Ginang Chin, salamat sa inyo. Walang anuman. Ginang Chin, yung mantsa sa leeg mo, ay nariyan na mula pagkabata. Sawa ka na ba? Lumabas ka na. Si Ginoong Chin ay aalis na. Umalis na. Umalis na. Kuya, narinig ko na at mag-ingat na ako ang apology sa kanila. Pwede mo bang i-restable mo ang aking frozen na credit card para sa akin? Joe, talagang hindi ka nagbabago. Hindi, simula ngayon. Hindi ka kapanipaninggal ng pangalan na yun. Mag-umpisa kang umalis sa sangga ni Gising. Anong kahulugan iyon? Ako ang ipinangasi ng ina ko. Hindi ka kailanman ang magpapasya dito. Napakalaking pabor na ibinigay mo kay Gising. Anong iniisip mo? Hindi na kaya ng ina ko na ilagay ka pa sa balanghay. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka na anak ng pamilyang Joe. Joe Yang. Ano ka ba? Sasabihin ko sa iyo, kahit walang pamilyang Joe, bubuhay ako ng maayos. Nanay, may sasabihin ako sa'yo. Ako. Parang natagpuan ko na ang kapatid ko. Bakit ka nagiging mapagmahal? Hindi ba dahil sa lalaking iyon? Tanging hindi.
Ako. Ako ay dahil siya ang kuya ng babae na iyon. Mula pagkabata, talagang inaasahan ko na sana ay mayroon din akong sariling kuya. Kahit na nagkamali ang kanyang kapatid na babae. Ngunit, pero patuloy pa rin siyang susampa upang magdala ng responsibilidad. Hindi kita pinahihintulutan na isipin ng ibang lalaki. Ang Ginoong Chin ay nagkasala sa inyong pakikipagkuha-kuha. Ako ay dito upang suriin ang Ginang Shen. Doktor, wala na akong problema. Kailangan pa bang suriin? Ito ay pagsusuri ng mata. Kung walang malaking issue, pwede nang tanggalin ang bandage. Tatay, makikita ko na ba agad? Oo. Kapag natanggal mo na ang bandage, makikita mo na. Maraming salamat, Doktor. Ayos na, Ginang Shen. Maaari mo nang subukang buksan ang iyong mga mata. Tito. Anong nangyari? Nakikita mo na ba? Nakikita ko na. Pero, hindi ko masyadong malinaw. Normal lang yan. Ang iyong mga mata, unti-unti nang bumabawi. Kailangan ito ng oras. Unti-unti magiging normal na ito. Ayos lang. Salamat, Doktor. Ano ang pinagsasabi mong kasinungalingan? Hindi naman pangit ang tito. Tama nga, nahawakan ko na siya kanina. Ang tanghalian ni tito ay matarik, at ang kanyang mga mata ay hindi masyadong maliit. Bakit ka kaya kaming ipinagkakalat? Sige lang, sinasamba kita na dito. Ano pa ba talaga kaya kaming ipinagkakalat? Hindi ito tawagin ng pandaraya. Nagustuhan ko lang siyang magbiro sa'yo. Alam mo bang susundin mo pala, kuya, ikaw? Si Shen Hiao kung sana kung talagang niloko kita. Anong gagawin mo? Ako. Ang pinaka hindi ko talaga matiis ay kapag niloko ako ng iba. Ang tito, mula sa simula, ay nanloloko rin ako. Sinasabi nila, walang tawa kung inatubos na bata, pagkatapos kumarinig. Ang aking tatay ay namatay nang hindi inaasahan. Nilagay sa sariling bulag ng pinsan ang kawalan, at ipinagsuko pa ang aking nanay. Ang lahat ng kasamaan sa buhay ko ay nagsimula sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi ka kailanman nagwika sa akin tungkol dito. Ayaw kong kawan ako ng iba. Tiyuhin, huwag mo ring gawin yan. Matatag ako. Naniniwala ako. Kaya kung umasa sa sarili ko, para baguhin ang aking buhay. Sige. Naiintindihan ko na. Magpahinga ka muna ng maayos. Papalitan ko ang sekretarya para bumili sa iyo ng salamin sa araw. Sa oras na ito, dapat kang umiwas sa liwanag. Sandali lang, tito. Anong nangyari? Nais kong tingnan kita. Hindi ka ba hindi makakita? Oo. Ngunit gusto ko pa rin tingnan kita. Pwede ba? Mahalaga ang oras ko. Isa lamang minuto lang. Sige, huwag kang gumalaw. Titingnan ko na agad. Anong nangyari? Tito, niloko mo ako. Anong niloko kita? Ano? May pagkakataon pa ba tayo? Makasama siya. Huwag kang mag-alala, nanay. Mag-iisip ako ng paraan. Lahat kayo, pumasok. Yung kwarto sa loob, lahat ng gamit ko yan. Lahat ng ito, ilipat nyo. Joey, anong ginagawa mo? Sira ulo ka ba? Kayong mga nanggagawa ng pagpapabiya sa akin mula sa pamilya ni Ginoong Joe ang kasalanan dito. Ngayon, sapat na lamang ang aking ginagawa ay kumuha ng aking sariling bagay. Hindi ka kaya ko. Sige na. Bahala na. Pabayaan mo na siyang umalis. Nanay. Kumuha ka ng iyong mga gamit, magpasya ka. Ayan. Kailangan mong pasukin ang kapatid mo balik. Sige ko ito gawin. Tutulungan kita. Nanay, Suki, narinig kong sinaktan si Jojo. Ano ang nangyari? Alamin mo, Lola, wala na siyang problema. Wala na siyang problema. Bakit ganyan ang buhay niya? At ikaw,
Paano mo siya inaalagaan? Ikaw, Lola, alam kong napako ako. Kaya, nagplano akong mabuti na siya ay mapaganya. Anong ibig mong sabihin? Nagplano akong bigyan siya ng isang opisyal na kasal. Opisyal na mag-asawa ako sa kanya. Ayang, ano bang sinabi mo sa telepono kanina? Ano ba talaga ang nangyari? Ano bang nangyayari? Talaga bang natagpuan mo ang kapatid mong babae? Nanay, nakakita ko ng isang batang babae na may birthmark na sinasabi mong mayroon siya. Tama bang pareho sila sa larawan ng kapatid? Nasaan siya? Siya ang misis ni Ginoong Chi. Kiyaw, sa wakas nakilala kita. Sino po kayo? Ito ang Lola. Lola, nakalabas ka na ng ospital. Kamusta na ang kalusugan mo? Lola, matagal na akong bumuti. Ikaw naman, nagsakripisyo ka ng marami. Halika, hayaan mong tingnan ka ni Lola. Kiyaw, nakakakita na ang mga mata mo. Ngunit hindi pa masyadong malinaw. Walang anuman, magpakatatag ka sa iyong pag-recover. Baka mabilis din itong gumanda. Tatawagan ko lang, mag-usap kayo muna. Anong nangyari? Kiyaw, wala naman. Parang, mukhang abala ang tiyuhin lately. At medyo misteryoso. Kaya siya ay naghahanda para sa isang malaking bagay sa buhay. Anong bagay? Sikreto. Bakit ikaw? Ako ang nagdala ng tsaa para kay Ate Wang. Salamat ah. Anong nangyari? Ano? Sabi mo, ang tiyuhin mo, hindi ka kailanman hinawakan. Anong nangyari? Ay nako, Kiyaw, ikaw na tanga. Hindi ba't gusto mo, ang iyong tiyuhin? Kailangan mong maghanap ng paraan para makuha siya. Shen Kiyaw, ano bang ginagawa mo? Tiyuhin, maaari ba akong matulog sa kwarto mo ngayong gabi? Hindi pwede. May mga bagay pa akong kailangang gawin. Hindi ito masyadong magandang oras. Ngunit, ikaw na lang, magbalik ka na at matulog kang mabuti. Baka ayaw ng dating kong lalaki sa akin. Saan ba siya natutuhan ng ganyan ang batang ito? Sana masarap niyang gamitin ang singsing na ito. Ay oo. Agad mong dalhin ang mga in-order ko. Kailangan ng asawa ko para sa kasal. Lahat ito ay kailangan agad. Oo nga, kasal nga. Ang asawa ko ay pakakasalan ng kanyang mahal sa buhay. Tito niya, ang mister namin, ay mag-aasawa na ng kanyang iniibig. Magiging kasal na. Baka naglalakad lang siya para tumawag. Babalik din siya agad. Walang anuman. Lola, anong nangyari? Parang nawala na ang mister at misis. Ano? Baka si Jojo mismo ang lumabas. Mabilis kang tumawag sa kanya. Oo. Marahil ay nagpahangin lang ang ginang. Maaga pang bumalik. Oo. Kamusta? Ang teleponong tinatawag mo. Kumusta? Ang teleponong iyong tinatawag. Wala pong sumusunod sa kabilang dako. Lola, huwag kang mag-alala. Ako ay pupunta. Saki, mag-ingat ka. Ang Ginoong sa aming bahay. Gusto niyang pakasalan ang kanyang iniibig. Mag-aasawa na ang tiyuhin. Sino ang pakakasalan niya? Bakit hindi ko pa rin makita ng malinaw? Malamang ay ayaw ng tiyuhin sa aking mga mata. Hindi ba siya makakita? Shen Kiyaw, tiyuhin. Si Shen Kiyaw talaga ang iyo. Alam mo ba, gaano kakaramdam ng pinsala sa amin? Seryosohin ko si Shen Kiyaw. Talagang sumeryoso at humanap ng pulis para sa atin parehong. Nagdusa ako sa pagdaan ko dito. Pagkakataon ko na siyang hawakan, magiging mapagbiro siya. Tara na. Sumama ka sa akin pauwi. Karma na nila yan. Bitawan mo ako. Bumilis ka na, ha? Tumigil ka, huwag kang umalis.
Oy, Mom, Dad, nakita ko na si Shen Kiao. Mabilis kayong pumunta rito. Saan ito? Hindi ko talaga makita. Tatay. Nahuli din tita, batang babae. Nagpalit ka pa ng telepono. Paano ito nasira? Kung hindi, makakakuha sana ako ng mas maraming pera. Kung maibabalik siya, makakakuha tayo ng pera, di ba? Oo. Sama ka sa amin. Ipapakasal kita ngayong araw. Bitawan mo ako. Hindi nyo dapat gawin to. Kasal na ako. Ang ginagawa nyo ay labag sa batas. Labag sa batas. Shen Kiao, hanggang ngayon nandyan ka pa rin sa panlilinlang mo. Sabi mo kasal ka na. Nasaan ang asawa mo? Pababayaan ka ba niyang maglibot dito na parang bulag? Buiset, tingnan mo. Hindi kita aayusin ngayon. Ako. Gagawin mo ba? Anak. Okay ka lang ba, anak? Tito, ako ito. Kamusta ka? Okay lang ako. Sino ka ba? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Ako ang asawa ni Shen Kiao. Asawa? Ikaw, pili ang bata, nasa labas ka pa. Talagang may ibang lalaki ka na. Wala kang hiya, ha? Masakit. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya. Si Shen Kiao ay aking asawa. Aalagaan ko siya ng mabuti. Babala sa inyo, nandyan na ang mga tao ko. Kung magpapatuloy pa kayo sa kalokohan, wala nang ibang daan kundi ang mamatay. Bueno. Ang taas ng lipad mo ah. Ikaw ba ang tumawag sa pulis para arestuhin ako noon? Ngayon, ayusin natin ang mga bagay-bagay. 3 po kaming tao. Hindi pa nga po kailangan na labanan ka. Kung gusto ninyong subukan na lang natin. Ako po. Tigilin mo. Huwag mo akong hahayaang salin ng aking anak. Tumigil ka. Paglipas mo pa ng isang hakot, isasabog ko ang mukha niya. Sige, hindi na ako papalapit sa iyo. Ikaw ay pabayaan niya siyang lumaya. Inay, nakakita akong may kakayahang talunin. Pahiramin natin siya ng pera. Oo nga bata. Hindi madaling palakihin siya. Kailangan mo kaming bayaran. Sige, magkano ang kailangan ninyo? Iyon. Ating 808,000. Sige, ibibigay ko sa iyo. Tito, hindi mo pwedeng gawin yan. Tumahimik ka, bastos na bata ka. Mayaman ka ba talaga? Nandyan lang ang kotse ko sa labas. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong pumunta at tingnan. Kung mayroon ba akong pera o wala. Ito ay Rolls Royce. Nanay, hindi lang to ang presyo na 880,000. Kailangan ko ng sasakyan. Ay, ilagay mo muna siya. Sasakyan mo to, anak. Baka kaya'y sinisinungaling niya tayo. Nanay, bakit ka nag-aaksaya ng salita? Pabilis, pakawalan mo siya. Gaano ba kahalaga ang bagay na to? Tito, paano ka nagkaroon ng ganito kagandang sasakyan? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Dumarating na sila. Anong tao? Ginoong Chin, ayos lang ba kayong mag-asawa? Ayos lang. Itong mga taong ito ay nanghihingi ng pera sa akin. Dalhin silang lahat. Sige po. Ilisan mo ako. Shen Kiao, ikaw na ang babae. Dapat wala kang nanay o tatay. Pinatay mo ang iyong mga magulang. Ikaw ay isang Barrosen. Huwag pansinin sila. Mula ngayon, hindi ka na. May iisang nanay ka pa. May lola ka pa. Kami lahat ay pamilya mo. Ngunit tito, hindi ba ikaw ay mag-asawa na? Narito na nga pala ang lahat. Tito, susunod na lang ang aking mata. Maaari mo bang huwag magpakasal sa ibang tao? Anong sinabi mo? Dahil dito lang, nakalatag ka. Hindi ako nakalatag. Ako ay magpapakasal, ngunit hindi kasama ang iba. Kundi ikaw. Ako. Sana ako. Pero iniulat ako ng batang ito. Kaya hindi dahil sa lola. Ang dahilan. Oo, talagang seryoso ako nitong pagkakataon. Jojo. Gusto mo bang pakasalan ako? Bakit mas masaya ka kaysa sa akin? Gusto kong mamatay ka. Huwag. Jojo, nagising ka na. Doktor, bilisan mo. Ikaw ay lola. Ako ito. Ay naku, nakikita mo na. Oo, sige nang. Siya ay nagkaroon ng swerte sa kapahamakan.
Ganap nang bumalik ang kanyang paningin. Narinig ko, gising na ang ginang. Ikaw ang sekretarya ng tiyuhin, di ba? Kilalang kilala ko ang iyong boses. Oo, ako nga. Tito nga. Si Shishi siya. Bakit ano nangyari kay Tito? Ay, Lola, sabihin mo sa akin agad. Nasa tabi siya. Ay, Kiyaw, hintayin mo ako. Sinasabi ko na andyan siya sa tabi mo para kumuha ng gamot. Hindi ito posible. Tito, anong nangyari sa'yo? Miss, anong ginagawa mo? Bitawan mo na, please. Ate, pakiusap. Hayaan mong makausap ko siya. Asawa, sino ang kausap mo? Sino ka? Tito. Nakikita mo na. Kaya't sinabi ng tito na niloko mo ako. Tungkol sa iyong pagkatao. Ikaw ang may gawa nito. Kiyaw. Pasensya na. Noon, nagkamali ako sa iyo. Akala ko malapit ka sa lola. Dahil may masamang balak. Pero pinakaayaw ko ang niloloko ako. Nanumpa ako. Simula ngayon, hindi na ako magsasabi sa iyo ng kahit isang kasinungalingan. Kaya't ang kabutihan mo sa akin ay kasinungalingan din ba? Syempre hindi. Pin Zongzong. Hindi ko rin inasahan na talagang mamahalin kita. Kiyaw. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay ba? Tiyo. Hindi na ako pwedeng lokohin ulit sa pagkakataong ito. Sige. Walang anuman. Magpatuloy. Si Joe ay nagdulot ng aksidente ng 2 beses. Sa huli ay nahuli at dinala sa korte. Ang ating reporter ay nag-uulat para sa inyo. Talagang mapanira ang batang ito sa pamilya. Una, binangga niya ako sa sasakyan at hindi siya nahuli. Ngayon, naglakas loob pa siyang banggain si Kiyaw. Huwag kang mag-alala, wala na siyang pagkakataon na muling gumawa ng kalokohan. Jojo. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Wala nang sino man ang makakapagpasakit sa iyo, mula ngayon. Salamat, Lola. Kaya wala nang sino man na muling mandarayang sa akin. Alam naman niyang maganda siya. Kailangan pang sabihin na pangit siya. Sobrang malaki ng bahay na tinitirahan niya. Niloko akong sinabing nasa karaniwang apartment siya. Mahal, nagkamali ako. Hindi na kailanman. Papunta akong buksan ang pinto, sama ako sa iyo. Tito, hindi na ako magpapaalis pa sa bahay. Bakit ka pa rin ayaw magtiwala sa akin? Gusto ko lang magmahal ng higit pa sa'yo. Sige na. Kumusta si Presidente Chin? Paano ka nandito? Hindi kayo welcome sa clan ni Chin. Ah, Presidente Chin. Pakiusap kang maghintay. Ako. Narito ako para sa aking anak. Hanapin ang anak na babae. Siya. Maaaring siya ang aking nawalang anak na babae sa loob ng maraming taon. Ano?